Pagkatapos ilagay yung height measurements, yun naman yung equivalent na length measurements naman. Sa pinakataas, bali 2 millimeters yung ilalagay. 325, 425, tsaka 625 naman dito sa yung mga sumunod pa na parts niya. Lahat ito ay mayroong chamfered na 45 degrees. So, lagay ko muna yung measurement. 2, 325, 425, and 625. Okay, so lalagay ko na dito. Okay, so offset, enter, 2 millimeters, enter. Tapos itong gitna na to, i-click lang papunta sa kaliwa. Tapos i-clear yung command line, enter ulit para dun sa next measurement, which is 3.25. Okay, so yung gitna ulit, papunta naman sa kaliwa. Next na measurement ay 4.25. Alisin ko muna itong sukat na to. Dalawa. Erase. Okay, tapos, offset tayo ulit. 4.25. Yung susunod na sukat. So, ito ulit. Gitna papunta sa kaliwa. Ay, sa kanan. Tapos, clear ulit. Another measurement. 6.25. Okay, offset 6.25, enter, yun uling gitna, papunta ulit dito sa kanan. Okay, so, identify na natin kung saan lalagyan ng mga chamfer. Okay. So, dito, maglalagay tayo ng chamfer sa may itaas yung main na valve. Yung main body ng valve. So, ito, yung linya na yun. So, dito tayo maglalagay ng 45 degrees. Pwedeng line sa point of intersection ng 2. Pasin natin yung ortho on. Tapos, tab lang para mapunta dun sa angle. Tapos, since 45 yun, 180 plus 45 ay 225. Susunod na gagawin, bali ito ay ini-mirror na dito sa gitna. Perpendicular. Okay, tapos tingnan ko muna yung ating reference na drawing. Bali dito, no, sa may kaliwa, ang ititrim ay yung sa loob. Okay, tapos dito naman sa kanan, yung nasa itaas yung ititrim. Okay, so, trim natin. Dapat mulay din natin sa loob. Okay, tapos dito naman, tatanggalin naman natin lahat ng lines na nag-intersect naman doon sa main na body. Okay, so yung labas naman yung makikita. Okay. Tapos ito ay i-erase yung hindi kailangan natin. Okay. So, pagdating dito, no, maglalayin lang tayo yung maliit pababa. Dun sa susunod na measurement. Okay. So, yung 45 degree na line ay pwede natin i-copy na lang. Pwedeng itong maliit na to, copy. Okay, tapos, ilalagay natin dito sa sumunod. Okay, tapos, ito ay i-extend natin
hanggang dun sa next na measurement, which is ito. Tapos, titrim natin siya ulit. Okay. Pagdating naman yung dito sa sumunod na measurement, okay, meron siya kasi itong part na to. Okay. Hindi siya eksakto dun sa intersection. So, nilagyan ko lang siya ng sukat, 5.25. So, mag-offset ako ulit ng 5.25. Mula ulit dito sa gitna, papunta ulit dito sa kanan. So, yung dun sa in-offset na 5.25, yung distance mula dito sa chamfered point na to, hanggang dito ay 2 millimeters. Okay, tapos, ito yung intersection ng, dito ilalagay yung intersection ng chamfer na 45 degrees. Ito ay kinapi lang galing dito. Okay, tapos, ito uli ay ikakapi uli, papunta naman dito. So, ito naman yung magtatapos na nung sa pinaka-figure niya. So, EX lang. Okay, so, mapupunta siya dun sa pinaka-intersection nung, yung cup. Kapag ka nailagay na yun, pwede nang mag-trim ulit. Tatanggalin lang natin yung margin nito sa chamfer. Tapos ay i-erase yung horizontal lines. Hindi. Etong vertical pala. Okay, continue ko lang yung pag-trim. Bale, tatanggalin natin itong mga lines sa gitna. Okay, tapos ito, mawala itong line na ito. Saka ito. Okay, tapos ito. Tatlong line na ito. Okay, so, pag tinignan natin dun sa ating ginagayahan, okay, so, tama yung ginawa natin, no? Clear yung dito. Walang line dito. Okay, yung visual na ito, binasi ko lang naman to dun sa nakalagay dun sa picture na nakuha natin from internet. Okay, so yung sa pinakadulo na lang yung kulang, yung dito. Ang measurement naman niya, alisin ko na ulit yung mga sukat. So, BLI tayo ulit. Ang measurement dito ay 1 millimeter. Tapos, another 1 millimeter. Tapos, 0.5 yung i-offset pa punta sa kanila. So, pag nilagay natin dito, okay, so offset tayo 1 mm. Dalawa. Okay, tapos babaguhin yung sukat 0.5. Okay, etong linya na to, i-offset pa na. Tapos, trim ulit.
check natin kung tama. Merong space dito. So, parehas na. Okay. So, kung kumpleto na yan, yun namang nasa labas. So, basta natin yung unnecessary lines ulit. Okay, so, ito na lang yung kulang. Okay, lalagyan natin ulit ng sukat. Okay. So, ito, lalagyan natin ng sukat. Mula dito hanggang dito ay 1.5. Okay, tapos yung chamfer ay may sukat na yung taas niya ay 1.35. Tapos ito 8.5. Okay. So, pwede na natin lagyan ng another na measurement. Kasi itong 1.35, adjust ko lang. So, hanggang dito na yung ilagay natin. So, 1.85 siya hanggang dito sa point o intersection ng another chamfer. So, ito yung line na yun. I-offset natin siya by 1.85. Okay. Tapos, 1.5 mula dito sa sukat na ito. Okay. Yung 3.25 kanina. So, ito yun. Offset by 1.5. Okay. Tapos, i-intersect silang dalawa. Extend. Okay. Tapos, offset ulit by 0.5 lang. Tapos, kakopy itong chamfer na to. Lalagay dito. Okay. So, trim ulit. Okay. So, kulang na lang ito yung dito, chamfer na isang hindi lang ako sure kung exact yung angle nito. Tingin ko mga 30 degrees. So, lagyan natin ng dimension muna. Yes, ko muna. Okay, so ito yung nilagyan ko ng sukat. Pansamantala, nilagyan ko ng linya para makuha niya yung angle nito. Bali, 30 degrees talaga siya. Okay, so pag i-apply natin dito, line lang. Yung command. Tapos sa point of intersection na to, okay, tab natin, tapos 330 degrees. Okay, tapos trim. Okay, after i-trim, tatanggalin yung mga unnecessary lines, tapos se-select na to. Okay, shift click lang yung hindi kasama, tapos mirror. Mirror line niya, bali, ito, yung sa gitna. Okay, tapos, yung uling mga unnecessary na lines, erase.